Mula Rojas City, Capiz ay bababa naman ako ng Iloilo City at magsa-side trip sa isla ng Guimaras, ang tinaguriang Mango Capital of the Philippines. Yan ang matutunghayan nyo ngayong episode ng aking kwentong Philippine Loop gamit ang bisikleta. Good day mga kapadyak! Bagamat patuloy pa rin noong mga panahong ito ang blackout sa malaking parte ng isla ng Panay na naging dahilan ng hindi pagka-charge ng cellphone at mga bike lights ko, ay minarapat ko pa rin magpatuloy na sa aking biyahe. Nakapagpa-picture pa ako nito sa munisipyo ng Panitan, tapos ayun, tuluyan ang nilamon ng kadiliman ng battery ng cellphone ko. Mabuti na lang at nakapag-charge na ako saglit sa kininang kong karinderya sa Pasig City. Bandang alauna ng hapon na nagpahinga ako saglit dito sa plaza at inintay tumila ang mahina at panakanak ang ulan. Mula rito hanggang Molo Plaza ay nasa mahigit kumulang 50 kilometers na lang ang aking papadyakin. Malaki na ang pinagbago ng mga kalsada papalapit sa Iloilo City. Naalala ko pa 13 years ago nung dito pa ako nagtatrabaho. Two-way pa lamang ang mga daan sa bandang Leganes. Ngayon ay four-way lane na siya. At hindi na rin ganun kabigat ang traffic. Bagamat may mga ilang parte pa rin ng traffic. May mga napansin din akong bagong diversion road at halos asfaltado lahat ng daan. 5 PM na nang marating ko ang Haro District ng Iloilo City, kung saan matatagpuan ang National Shrine of Nuestra Señora de la Candelaria o mas kilalang Haro Metropolitan Cathedral. Sa tapat lamang yan ng Haro Plaza. Minsan na rin itong nabisita ng nooy Pope John Paul II. Sunod ko namang pinuntahan ang distrito ng Mandurriao. Dito unang nakatayo ang dating Iloilo Airport bago na ilipat sa bayan ng Cabanatuan. Ang naiwang lote ay tinayuan naman ni Mega World ng business district na tinatawag ngayong Festive Walk Iloilo. Para ka lang nasa Eastwood o McKinley ang feeling dahil nahahawig ang disenyo ng mga infrastruktura at building dito. Dire-diretsuin mo lang ang Mega World Boulevard at mararating mo na ang River Esplanade. Pero bawal ang bike dito kaya di na ako nagtagal. Pagtawid naman ng Iloilo River ay sakop niya ng Molo District. Tumambay lang ako saglit dito sa tapat ng Molo Church at dumiretso na rin sa city proper upang maghanap ng matutuluyan. Pinayuhan ako ng nakausap kong polis na wag na mag-set up ng tent sa beach dahil di nila masisigurado ang safety ko. Sa kakahanap ay napadpad ako sa La Paz Public Market kung saan ako nagapunan at nag-check-in sa kalapit na motel. Kinabukasan, dahil linggo nito at malapit lang naman, ay nagsimba na muna ako sa Nuestra Señora de la Paz bago pa madyak patungong Port of Iloilo. Dito kasi ang sakay ng mga bangka patawid ng Guimaras. 50 pesos nga pala ang pamasahe. Bago sumakay ay bumili na muna ako ng baybayi sa halagang 50 pesos per balot para may mangunguya ako habang bumabiyahe. Nakalipas lamang ang 10 minuto ay narating ko na ang Jordan, ang capital ng Guimaras. Ang Guimaras ay binubuo ng 5 munisipyo. Ito ay ang Buena Vista, San Lorenzo, Sibunag, Nueva Valencia at Jordan. Yun, kasi ito ng umaga at nandito tayo sa Guimaras. Bale, pupunta ako ngayon sa Jordan, sa San Miguel, Jordan. Nagkataong manggahang festival nito kaya di ko na pinalimpas na makatikim ng pinakamasarap na mangga sa Pilipinas. Sobrang tamis at pang-export quality talaga. Bumili na rin ako ng ilang piraso upang may pasalubong sa tutuluyan ko ngayong gabi. Matatamis daw talaga itong ganila dito. Ito. Titikman natin kung totoo. Ngayong taon, ang festival ay pagdiriwang mula May 3 hanggang 22. Kaya bisitahin nyo na rin at tikman ang pinagmamalaki ng Mango Capital of the Philippines. Ayun, ang daming paninda rito. Daming mapasulubong. Pero mangga na lang binili ko. Ano sa sariwa. Kung ano ng delicacies dito. May mga t-shirts. Ibang souvenirs pa. Ay, may mga tinang shirts. Mga papalamig. Wala yung pipritis eh oh. Nagtatangali na makabalik na ako ng Iloilo City. At maswerte ako dahil naimbitahan ako ni Sir Motolibs na mananghalian sa sarili niyang pigadong sosyal, linagaan at resto bar. Napakasolid at sarap ng na-serve niyang special batchoy at hindi ka mabibitin sa dami ng sahog at sangkap nito. Sa second floor ay may maliit siyang stage dahil 3 times a week ay may live acoustic band dito. Talaga namang dinarayo itong resto bar ni Sir Lebs at ebidensya niya ng mga stickers ng mga vlogger at riders sa wall niya. Matatagpuan itong pigadong resto bar sa tapat ng River Esplanade malapit sa City Hall. Sa Iloilo City, pinapahalaga ng kapakanan ng mga siklista. Kaya naman binansagan itong most bike-friendly city sa Pilipinas. Napadaan ako sa River Esplanade sa bandang La Paz at kitang-kita nyo naman kung gaano kaganda rito. 2:00 ng hapon kasalukuyan binabaybay ko nito ang Coastal Road papuntang Dumangas Port kung saan ako sasakay ng ferry patawid naman ng Bacolod City. Sa TriStar Shipping Line na ako nakabili ng ticket sa halagang 150 pesos at libre na niya ng pamasahe ng bike ko.
3 PM na nakalis ang barko at inabot ang 2 oras ang biyahe. Next episode ay maglalakbay naman tayo sa Negros Island mula Bacolod City hanggang Dumaguete City. Shoutout ko na rin pala ang mga nakilala at tumulong sa akin ngayong episode na ito. Hanggang sa susunod na biyahe mga kapadyak, laging tandaan, ride free, stay safe, enjoy, and be humble. Paalam!